Inyong hubang nabasa na ang naturang umano ay sinumpaang salaysay? Nung pong kagabi nung tayo nagbabiyahe galing sa Tarlac na may nagpadala po sa akin, dalawang Mm, talata lang po 'yan, eh. mm. Sabi niyo nga Opo, Naputol. naputol tayo. Oo, kasi nga Okay, so ayan. dalawang talata lang, Chairman George, go ahead, sir. yes po, so dalawang talata po 'yan na yung pong binasa po ninyo, pang number 35 o number 36. Lahat po ng mga nasa taas tungkol sa ICC. So una po, Sir Ted, hindi ko po kasi na-confirm kung iyan ay notaryado na o hindi pa. Kasi pong pagkakasabi nyo, hindi pa notaryado. So pwede pa pala nilang baguhin. So baka mukhang naghihintay naghihintay yung sa script, naghihintay na may sumagot para mabago kaagad. Pero sige po, hindi na lang ako magiging specific, Sir Ted. Pag po nabasa nyo yung dalawang talata na yan, meron pong napaka-importanting na umit o hindi po nilagay. Hindi ko alam kung intentional or number two talaga naman kasi na hindi nila mailagay. At yun po yung katanungan na kailan nangyari. Napaka-importante po yan, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Sa pag-aakusa, bilang isang abogado, lalo pat mga ganyang klase ng mga kaso, lagi mong kauna-unahang sinasabi, sometime, more or less, kung mapapansin niyo po, hindi po nila nilagay kung kailan nangyari yung pagkakataon na yan. Para bang naghihintay na yung inaakusahan, siya na magsabi, siya na magsalita. Kung halimbawa po, Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, sabihin ko kaya halimbawa na sila nangupit doon sa lahat ng mga diniliver nilang yan, nangupit sila. Hindi ba ang kauna-unahan din nilang itatanong kailan? Kung ang sagot ko kaya basta nangupit kayo. Hindi ba isa lang ang konklusyon, kasinungalingan at hindi katotohanan yung mga sinasabi niya. So medyo mali po yung pagkakagawa ng script at hindi po inayos mabuti. So kung sino man po yung mga nasa likod niyan, alam na po namin, Sir Ted, Ma'am DJ, na sa mga susunod na panahon, merong mga ganyan sapagkat lalo na laban sa Commission on Elections dahil maghahalala na. Para sa kaalaman ng mga kababayan natin, kahapon po eksaktong araw, may final din po na disbarment sa lahat ng commissioners ng COMELEC except isa na meron po kasi kami dinismiss na kaso sapagkat hindi po nagbayad ng filing fee. So doon po sa mga social media posts, ang nakalagay, Sir Ted, si Chairman Garcia finaila ng impeachment. So ibig sabihin, ako lang, samantalang lahat kami ng commissioners except isa. So makikita niyo po yung concerted efforts kahapon. Maaari hindi lamang sa iba, kung hindi kahit sa COMELEC meron po. Okay, so Chairman, tinatanggi niyo po itong paratang na ito. Klaro ho naman yan. Pero siguro po baka yung ibang nakikinig magtatanong, talaga bang nagkaroon kayo ng minsan pagpupulong itong si Zaldico diyan sa Midas Hotel? Wala po, hindi po katotohanan yan. Siguro po, Sir Ted, noong ako ay nagpa-practice ng law, may mga pagpupulong po ako dyan nangyayari doon sa Midas Hotel sapagkat ako po yung naging abogado ni Mr. Saldico at nung kanyang party list. Kung kaya nga sa lahat ng mga kasong meron sila, lagi po akong nagno-no part, nag-i-inhibit. So noon po yung, pero nung ako po yung maging chairman, commissioner at saka chairman, ay umiiwas po ako sa mga pagpupulong sa mga ganyang klaseng lugar. Okay, so sorry po Chairman kasi po nabanggit niyo po na kayo naging abogado po pala ng party list organization itong si Zaldico. So, kinukumpirma ninyo na nagkaroon kayo ng mga pagkakataon na talaga nagpupulong kayo, nagmi-meeting kayo with Zaldico mismo personally sa Midas Hotel. Ay, opo, Sir Ted, lalo po nung ako ay practitioner. Dahil siyempre po, I think ang pagkakaalam ko ay siya ay isa sa mga may-ari nung naturang hotel na yan, kaya doon kami nagpupulong. Kalimitan doon sa isang restaurant sa Mezzanine. Mhm. Pero po after noon, Sir Ted, definitely wala na po akong pagpupulong sa kanila. Okay, do you care to remember mga ano pong mga taon ito o buwan ito, Chairman, please? Alam niyo po, Sir Ted, kung hindi po ako nagkakamali, simula po kasi para mga 2013 ay nakapag-lawyer ako sa kanila, yung si Congressman Batocabe pa, yung congressman, hindi pa si Congressman Saldico, ang congressman noong mga panahong iyon, kasama si Congressman Pido. So bisan po, ang kabitin ko noon, hindi po si Congressman Saldico, kung hindi po yung mga nominee ng naturang party list, si Congressman Batocabe, yung Puyumao, at saka si Congressman Pido Garbin. Kailan po kayo huling nagkita ni Zaldico kung mamarapatin po ninyo if you remember? Sa ano po, sa Kongreso, dahil po pagka magde-defend kami ng budget namin, Sir Ted, I think yung pong 2020,
2024 na pagde-defend namin ng budget. Kasi po pagkatapos po ng budget defense, ipinapatawag po kami kalimitan kung hindi sa office ng speaker, kung hindi naman po sa office ng chairman ng appropriation. Kasi nga po may mga tinanggal sa aming budget, so kinakailangan naming ipursige. And therefore, kinakailangan ipaliwanag namin kahit po sa kanila kung ano yung tinanggal at bakit po tinanggal yung naturang budget. So Opo. more or less po mga 2024, Sir Ted, yung pong pagde-defend namin ng budget sa House of Representatives. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.